So yun guys, day 4 is not that good. So now guys, we're going to risk all of our resource over here. As we can see over here guys, time check muna tayo. It's 5:10 a.m. And now ito ang income natin. Hi guys, it's day 4 and ang oras natin ngayon, time check guys, is 12:31 a.m. and ngayong araw is wala naman tayo masyadong gagawin, trading pa rin, and magpo-post tayo ng day 1, day 2, and day 3 natin, and ang title neto is Trading for Beginners. So itong camera natin is ilalagay muna natin dito. And yan, enjoy nyo muna guys habang nag-upload tayo ngayon sa YouTube, and enjoy nyo rin ko habang naghihintay din tayo ng market na papasukan natin. So ayan, edit muna tayo guys and i-post muna natin ang day 1, day 2, and day 3 natin. So welcome to our day 4. As you can see here guys, tapos na natin ang day 1, day 2, day 3 natin, and na-upload na natin guys. So ngayon naman is tignan mo natin kung makakapag-edit tayo for today's video dito sa ating channel. So ayan, tuloy lang muna natin tong video na to, and enjoy nyo lang yung time lapse everyone. Hi guys, so time check tayo ngayon, 12:48 a.m. and yun, is na-upload na natin ang ating first vlog. So ayun guys, so excited for this, and papanoorin ko to ng paulit-ulit kung ano nga ba yung syempre na pwede nating matutunan dito sa mga before ko na post. So ngayon is i-continue na natin kung ano na yung next trade na gagawin natin. So proceed tayo dito sa trading view. So hi guys, so ngayon may nakita na tayo na isa pang potential na pwede natin pag-tradean, which is ito, yung BTC USD. Once na makita natin siya na mag-pull back over here, pull back siya dito, ita-trade na natin siya up to this. Kasi yun yung inabot niya. So possible na mag-pull back ulit siya dyan. Tapos bumaba siya. So ito yung magiging situation since meron siya ditong liquidity na tinrade niya last time. So ang gagawin natin mamaya is pag nag-trade na tayo is pag nag-pullback siya dito is i-trade na natin siya into um, bearish. Yan. Bearish up to this. And then pagdating dito is i-out na natin siya. So yun yung gagawin nating plan ngayon, and hintayin natin yung pinaka-perfect moment para dito kasi kung makikita natin by week, makikita natin it's bearish, and makikita naman natin dito sa 1 hour, it's also a bearish. So magandang senyales siya since nakikita na natin kung ano yung halaga ng isang pullback kasi from here, there, pakita siya ng pullback ngayon, nag-switch na siya ng direction, which is yan, pababa na siya. And ito yung titignan natin ngayong position kung ita-trade ba natin siya. And then the next natin, XAU, USD is naman yung nakikita nating situation from 1 hour. Ito yung ano yung nakikita natin is bullish siya or which is mataas. And kung pansinin naman natin within this week, it's almost green, naglo-loading siya. So balik muna tayo dito sa Ethereum. Yan. Once na mag-pullback naman siya dito, is ito-trade na natin siya pataas since nakuha niya na yung pinaka-momentum. Yan. And then ito-trade na natin siya bullish. So maghanap lang tayo ng isang situation since yan nakita natin dito sa may RSI niya. Nakikita natin na medyo tumataas na siya. Pero if nagpakita siya ng pababa, i-mark natin yan pababa. So possible na ang gagawin nito is pag nag-pullback siya dito, pullback, ita-trade natin here, and
ita-trade natin up. Pagka nakita natin yung RSI na nag-switch, which is ito yung naging situation. Kapag nag-cross yan, ita-trade na natin yan. Hi guys, so time check tayo. It's 2:20 AM and nakakita tayo ng sobrang gandang trade. And as we can see over here is nagpakita na siya ng interest na bababa na siya. And then that's the reason then kung bakit tayo nag-trade na rin dito. So nag-risk tayo ng 18.71 and ayan, we're going to risk kasi full of risk naman talaga ang trading. So now makikita natin na 18.71 ang our risk, and then makikita natin na itong market is sumasang-ayon sa kung ano man yung ginagawa natin. Kaya yun, let's see kung itutuloy pa to ng market, and let's set and forget. Iset lang natin to and hintayin natin na tumunog itong natin. It's either it's good or it's good. Kaya ayun, hintayin lang natin guys, and see you maybe a few minutes from now. Kasi I know na malaki na yung income nito pagbalik natin. Kaya ayun, let's go! While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. This is it guys, this is it. 30 seconds guys before we finish the market. Heart on fire. Set my heart Let's go. Like I said, we're going to crush the market. So, syempre, as at the trader, since nakakuha na tayo ng profit, we're going to stay safe na. Eto. So, gagawin na natin safe yung sarili natin, at least kumita na tayo. So, that's it, guys. That's how you make the deal. So, at least now, you're going to wait until 15 minutes will be gone. So, tingnan natin guys kung this is a bearish engulfing. Hi guys, so this is our day 4 and 2:44 AM na, and now we do have 51 seconds to do this trade. If ever man na maging engulfing man to, we are going to take this. So, ayan guys, wait lang natin yung 40 seconds until we are going to make a trade guys, kung nag-show siya ng sobrang gandang interest. Let's take this. Let's go. Boom. Let's set and forget, and we are going to start over here, and let's wait. Kaya ayan, see you guys up to tomorrow, and tignan natin kung ano yung magiging situation neto ng ating tinrade ngayon. So yun guys, day 4 is not that good. So, well, ganun talaga. So now guys, we're going to risk all of our resource over here, and let's see. Let's set and forget, and maglalagay tayo ng stop loss over here. Then this, kung ano yung kakayanin ng natin. 100% of our account is we're going to risk, and let's see kung ano yung magiging situation ng trading natin for today. So ayan, let's go, and like we always said, let's set and forget, and let's see kung ano yung magiging result nito. Kaya let's go everyone, and good night guys. So time check tayo ngayon, 4:19 AM, and now ito na yung nagiging situation natin. So like I said, yun talaga, nilagyan na natin ang stop loss natin over here in 7.73 para if ever man at least meron tayong 7.73 na panalunan na. So ngayon ito ang naging situation, bumaba na siya ng bumaba until
makuha niya yung point na to. So, let's see. Let's set and forget and see you in later. See you later na pala. See you guys. Okay guys, so time check 4:45 AM and tinanggal na natin kanina yung trade natin kasi umakyat na siya. Nag-stop loss na siya but nag-income tayo doon ng 7 and now lumabas yung engulfing. Yan, which is ito. Lumabas na yung engulfing and then nag-read din tayo ng indicators about it. So ngayon is titingnan natin kung mag-mark up itong engulfing natin and i-take profit natin or around here. So ayun siya. So kapag engulfing will be if nagtuloy ang engulfing, alam nyo na guys, ang income natin doon ay 95. Like I said, everyday is ang goal natin is madoble siya. And unfortunately is nung day 4 is medyo alam nyo na yung nangyayari. So ngayon is welcome to day 5. So ngayon is titignan natin kung ano magiging situation na ito, kung mag-i-income ba tayo or mag-loss tayo ngayon. So let's go. And nearest ko na rin all of our account balance. So let's see kung ano yung mangyayari dito. Kaya let's go guys and see you on the next more trades. Welcome to day 5. Hi guys, so time check tayo. It's already 12:05 PM. So it's day 5 na guys. And as you can see is nag-gain tayo ng income kagabi dahil sa ginawa natin kagabi. So from here, nag-earn tayo up to 190 USD. So now, pababa na yung market and inaabangan naman natin abot siya sa resistance level, tumaas dito, then we are going to drop. Ayun, at least nabawi natin yung loss natin kagabi and sinet and forget natin, and now nag-take profit siya over here. From here, nag-stop loss tayo over here, and ang kinuha natin is eto. So, yan yung kinuha natin kagabi. So, ngayon, ang market natin pababa na and we are still looking for another great trade and so excited for it. And let's go for more tradings to come. Hi guys, so it's day 5. So ngayon ko lang na-realize na nagkamali pala ako ng count of days dito sa ina-edit ko. So time check muna tayo. This is day 5 guys, day 5 pa lang ngayon. So 4:06 AM, so nag-edit ako ng day 1, day 2, day 3, and day 4. So day 1, day 2, day 3 is nasa YouTube na natin, which is ito. And ngayon naman is i-continue natin kung ano yung mga nasimulan natin. And after that, we're going to continue kung ano man yung mga pwede nating pasukin na trade ngayong araw. So, ayan. Let's see and enjoy nyo kung ano yung video na to. I-time check muna natin para mas makita nyo kung anong oras ngayon. So, here guys, ito yung ine-edit natin which is, yan, yun ngayon ko lang na-realize and ang time natin ngayon is 4:06 AM. Kaya, ayan. Kaya ang lagi nating transition, itong video na to ay ilagay natin dito. Hi guys, so trading update naman tayo, which is ito ang trading natin ngayon. Kung makikita nyo dito sa XAU USD, ito ang nag-break na siya ng kanyang structure, which is nilagpasan niya na yung trend natin. So ititingnan natin kung mag-retest ba siya or after niya mag-retest is magta-trade tayo to buy. And dito naman sa Ethereum is makikita natin, susunod pa rin siya dito sa dalawang resistance level, which is maganda rin naman siyang maganda rin yung pinapakita niya, which is hinihintay na lang natin siyang tumalbog over here and maghihintay tayo ng sobrang gandang candlestick before tayo mag-buy or mag-sell. So possible na bumaba to or possible din na tumaas din to. And then titignan naman natin dito sa BTC USD
As you can see over here is naka-trend line siya pataas. And nakikita din natin na nagkakaroon siya ng resistance level over here, which is nagiging magulo na siya, and then nagkaroon din siya dito ng middle doji. Ayan. So, titignan natin kung ano mag-break dito sa dalawang to. Dito and dito. Kapag nag-break yan dyan, mag-call tayo ng pataas or pababa. Magbabay tayo or mag-sell tayo once na lumagpas ang almost half of this candlestick. So, kung kalahati nito is mataas dito na isang sobrang haba, ang gagawin natin is magbabay tayo, or kapag kalahati naman na sobrang haba over here is magsasell tayo. So, ganun yung titignan natin dito sa may middle dojo natin since nandito tayo sa day. And titignan naman natin sa 4R is sobrang ganda ng pinapakita niya, which is itong middle doji. And makikita nyo naman ang market natin is taas, baba, and kung makikita natin dito is bullish trend line na siya. And nagkakaroon din tayo dito ng evening star. So makikita natin na sobrang pataas na rin siya, and titignan natin kung itutuloy nga ba natin yung trade natin over here. So, yan. Hintay lang tayo ng perfect moment dahil dun tayo natuto. Kaya tayo kumita ng 103.20 dollars. Yan. So, this is again a paper trading muna, and we are going to do this until maging ready tayo sa pagta-trade na to. Kaya yan guys, 2 more tradings to come, and enjoy. Enjoy this video, and let's set and forget. Kaya yan, enjoyin nyo yung time lapse na to. Hi guys, so welcome to our day 5, and ngayon naman is pupunta tayo ng Walter saglit kasi bibili tayo ng gatas ni baby. So, let's go! Hi guys, so welcome to our day 6, and today is i-continue natin kung ano yung iniwan natin kahapon na trading, and also titingnan din natin kung nag-continue nga ba, kung ano yung pinlano natin. If ever na hindi, it's okay. If ever na oo, we are going to take it. So ngayon is titingnan naman natin kung ano yung naging situation. Ang time natin ngayon is 2:57 a.m. and yan, i-continue na natin yung pag-trade dito, and as usual, itong video na to ililipat na natin dito. Kaya enjoy nyo muna itong time-lapse na meron tayo. Montage, let's go! Hi guys, as you can see here in our chart, makikita nyo na from this resistance, lumagpas na siya sa resistance level, and then ngayon is nagkaroon siya ng bullish, and ngayon naman is nagkaroon naman siya ng bearish. So ngayon, hinihintay ko na lang yung pullback niya over here, and then titignan natin kung ano yung pinakamaganda. Is it a evening star, morning star, or either a engulfing? So titignan natin kung ano yung pinakamagandang i-trade dito, and then after niya tamaan yung point na to, possible na tatamaan niya is dito. Yan, and then pagka nagpakita ang engulfing, or sabihin na natin na evening star, we're going to trade to buy. At dito naman sa BTC USD, as you can see, binrake out nyo na rin itong resistance level, and then nagbibuild ulit siya dito ng resistance level, katulad lang din dito sa nilinyahan natin.
hinihintay na lang natin tong lumagpas or kumulang dito, ay bumaba dito. So, if ever man na bumaba, hihintay naman natin siya dito mag-check. Dito, mag-pullback siya over here before tayo mag-trade ng pataas. So, titignan lang din natin and i-observe kung ano yung meron dito. I don't think na magkakaroon tayo ng magandang trade over here kasi hindi pa natin nakikita kung gaano kaganda ang market. Like example, ito nagpakita siya ng middle doji. Ayan, meron dito. So, possible na magkaroon lang to ng taas baba na market or resistance level. So, possible na gumanyan din lang yan bago yung bumaba before tumaas. So, lagi natin tatandaan guys, before we're going to trade, dapat lagi nyo iisipin, example, from bullish to bearish, then pag nagkaroon siya ng change of character, hintayin lang natin yung pullback over here or over here before natin siya i-trade kasi tataas na yon. So, possible na ganito yung maging situation natin. Hintayin lang natin mag-change direction and hintayin niyo yung pullback. Hintayin niyo yung pullback over here. Possible na ganyan. Or pullback na sagad before kayo mag-trade pataas. Or kung gusto niyo naman ng bearish or you are fan of bearish, possible na bullish, bearish, bullish, bearish, tapos nagkuha siya dito. Ayan, nakuha niya ang resistance level, nag-pullback siya, and then, i-trade nyo na. So, possible na lagi nyo tatandaan, hintayin nyo muna ang pullback para syempre hindi kayo mabutasan. So, hintayin nyo muna yung change of direction and then pullback before kayo mag-trade. So, hintayin muna natin kung ano yung magiging situation nito and at least may nalalearn na tayo sa kung naman yung nagawa natin last time. So, ayun guys. So, our income pa rin as of now is, as you can see, ito, 103.20 pa rin tayo ngayon guys. Kaya hintayin lang natin. And now, nagpapakita na siya ng sobrang ganda, which is 1 hour is nagpapakita na siya ng pullback. So, ayan. Nagkakaroon na siya ng yan, yung pullback. And then, titignan natin kung ano yung magiging situation nito since nagkaroon siya ng engulfing. So, this is a bearish engulfing. So, baka possible na tumaas to. Diba? So, tumaas yan and then mag-pullback before we are going to trade. Kasi baka syempre, bigla siyang mag-pullback ng sobra or possible na mag-sell muna tayo dito. Hindi na natin hinintay dito and tumaas na sa. So, much better na i-check na lang muna kung ano yung nagiging situation ng isang market. And as we can see over here, it is also a bullish trend. Kaya medyo kampante naman ako kasi ang pinakamaganda din talaga na ito-trade natin is bullish trend. Bullish trend. So, pataas lagi. So, ayun yung fun din talaga ako. Kaya, hintayin muna natin. Mag-pullback siya over here since nandito rin naman siya sa tinatawag natin na parang papi. Ayan, no? And then, nilagpasan niya. Yan, as you can see. Yan, nilagpasan niya yung trend line. And ngayon naman, nag-breakout siya. Hintayin lang natin ng pullback before we are going to trade. So, ayan guys. That's it for now. And enjoy nyo muna kung ano man yung mga pinaggagawaan nyo ngayon. Kaya, ayan. For more tradings to come, let's set and forget. Hi guys, as you can see over here is nag-trade na naman tayo ng another trade and nakita naman natin na sobrang gandang candlestick or sobrang gandang pinakita niya na bearish engulfing over here. Yan from Hammer is nagkaroon siya ng sobrang laking wick and tinignan natin dito ang pinakamaganda which is 1 minute time frame and kung makikita natin dito sa 1 hour time frame is nagpapakita siya ng sobrang lakas na ayan na bearish and as you can see ito natapos na ang pullback niya and nagpakita siya ng sobrang laking candlestick
which is bearish na yung nanguna dito or nagko-control dito, and from here is tinuloy niya na. So, hintayin na lang natin na bumaba to over here. I-take natin ang profit. And yan, let's set and forget. And enjoy nyo kung ano yung mangyayari dito sa journey ito. And nag-risk pala tayo guys ng 18.36 na USD para dito sa trade na to. And now, we are loss of 9.15. And let's see kung ano pa yung magiging situation neto in lower down frame. And yan, nagpapakita na ng sobrang gandang situation ang ating 1 minute time frame, and nagkaroon na naman siya ng sobrang gandang bearish, which is yan, the hanging man. O, diba? Charot guys. Pero yan, nagpapakita na siya ng sobrang lakas na kinokontrol ng bearish candlestick yung ating market. So, yan. I-take natin ang profit nito after niya makuha ang situation na ito. So, yan. So, yan. Ang risk natin is 18.36. Doble kaysa sa makukuha natin profit as of now. So, yan. I-set and forget muna natin to guys. And enjoy nyo kung ano yung mangyayari sa market neto. Kaya, time lapse muna tayo everyone. As we see over here guys, like I said, hintay lang natin ang sobrang gandang trade, which is ito yung nakita natin dito. Ayan. You know. So nagpakita siya ng sobrang gandang engulfing, bearish engulfing, and now nakikita nyo naman, nagpakita na siya ng bias, which is nandito na tayo ngayon sa bearish market. So yan. Another income na naman for us guys, and as we can see over here, ang ating equity is 112. So, pataas pa yung pataas dahil possible na bumaba siya hanggang dito. So, hintay natin umabot siya dito. Ayan. So, at least now we are saved up to 7.59 USD. So, you can see over here guys, time check muna tayo. It's 5:10 a.m. And now, ito ang income natin. Yan, 388 and more. Bumababa pa. So now, ito ang nakita ko, which is the bearish, diba? Ito yung pinapakita ko sa inyo kanina na bearish engulfing. So out na natin yan bago pa mawala. Ayun, and kumita na naman tayo ngayon guys. Nadoble na naman ang ating income. And just like that guys, nadoble na naman yung income natin, and tingnan pa natin kung ano yung mga possible na pwede natin pasukan for today. And yun, hindi ako kapaniwala sa trade na yun. Ang bilis and grabe, nakakabigla. So let's continue this. Tuloy-tuloy lang natin, and biglaan lang din yung napag-video ko kasi biglang nag-drop yung market. As you can see, nanonood pa ako ngayon ng video, and ayun. Let's set and forget, and let's make some profit. So, and guys, medyo natututunan na natin ng paunti-unti kung ano yung ginagawa natin, and ituloy lang natin to until we are going to be deposit our own money. So, ayun, just chill lang and aralin kung ano talaga yung mga ginagawa dito. So, ayun guys, subaybayan lang natin kung paano natin nagawa ito, and let's set and forget.